hopefully matapos namin lahat. And then Wednesday, andito nakasulat. Wednesday will be second reading, and then next Tuesday na ang magiging third reading. So Mm, mabibigyan natin ni members over the weekend basahin yung clean copy. mm. Sir, anong epekto Just to nung compare it, kasi before, ang process is amendment, second, third reading all in one day. No? So okay. walang time yung members na basahin yung mga amendments. So ngayon, we will give time to the members to read the amendments. Mm, mm. Sir, tama ba? So wala nang session hanggang ng Thursday, Friday. Unlike what happened. Dito sa proposal ko, wala na. Kasi pag Wednesday tayo magsa-second reading, so we need Oo. 3 days, di ba, to do the third reading. Monday, holiday eh. So, Kaya, yun yung isang complication eh. So, that's why Tuesday tayo magsa-third reading. So, after mm, that, that's December 9. After that, may 1 week para i-prepare lang yung mga documents and then we'll go into BICAM. Sir, anong magiging epekto nung nangyaring sunog since though today nga hindi kayo nagkaroon ng pasok para ayusin lahat, pero like what you said, sir, yun nga, basang-basa yung session hall, tatanggal yung kisame. Um, Expecting delays, sir, because Actually, of ang that? pinakiusapan ko na lang yung mga kasamahan natin na um, mag-session tayo bukas kahit na holiday. Kasi kung Mm, magse-session tayo ng Wednesday for period of amendments yun, talagang madedelay yun. Siguradong madedelay na yun. So, pag tomorrow tayo magse-session kahit holiday, at least 1 day lang yung pagitan, hindi tayo madedelay. So, okay naman yung mga members na pumasok tomorrow kahit na holiday. Alam ko ang setup is yung mga empleyado na mayroong kinalaman sa session, papasok. Lahat na wala ng kinalaman sa session ng mga empleyado, they will take their holidays. mm, mm. Sir, how do you see so far this 2026 budget? Nangyari po ba yung goal ninyo, transparent, and all that? So far, nangyayari naman, like for example, nag-upload na tayo nung committee report at merong mga civil society organizations na humingi ng Excel format. So we provided them the Excel Mhm, format. Ito yung RFID, yung group na RFID. mhm, Ang nag-spearhead dito si Mr. Ramon Del Rosario. So meron na silang mga analysis on the budget. In fact, pinadala na ko. Of course, marami silang mga comments, marami rin silang mga suggestions. So we're taking that into consideration. So the next will be uploading the third reading version. Hindi rin yan nangyari in the past. So ngayon, upload na natin para makita ng mga budget analyst yung movement ng budget. Sir, last on my part, sorry sir, pwedeng isa-isay natin sir yung dates ninyo hanggang Okay. maipasa po ninyo. Sige. So, Ito, tinitignan ko ngayon. So, on tomorrow, December 2, period mhm, of amendments, mhm, December 3 will be approval on second reading. mhm, December 9 will mhm, be the third reading. mhm. Tapos yung hopefully masign namin yung BICAM report December 16. Tapos ang tentative na signing ng budget will be December 29. Wow, lapit nun sir ah. Malapit na, malapit na. Lapit Talagang siya sir. paspasan siya. Oo. Sir, sorry, Paspasan isa siya. na lang. Kailan po ang start ng BICAM nito sir? Ang tentative namin na schedule is December 11. Okay. And where will the BICAM be held sir? Merong isang venue na recommend sa may Intramuros. It's a government property or government venue. So they will allow us to use it for free. Babayaran lang namin yung caterer. So at least makakatipid tayo in that sense. Sorry, isa na lang sir. Gano'ng katagal po yung BICAM sir? Inaasahan natin. Ilinagay namin dito, hopefully,
11, 12, 13, 3 days. Okay. It is. Sir, that's all for me, sir. Pasa ko po sa ibang reporters. Thank you, sir. JV, sorry, sinong Yung next? 3 days, may depende kung gabi nga ni Sen Ping, bakbakan na. Depende gaano kahaba yung bakbakan o usapan. Pero hopefully naman in those 3 days ay makahanap naman kami ng agreement. Sorry, sir. And live siya. Mapapanood po sa Yes, YouTube. live siya. Yan ang suggestion ni SP Soto. Okay. All right. Thank you, sir. That's all for me. JV, sorry, sinong next? JC na po. Thank you. JC. Hi, Sen. Good morning. JC po of Bombo Radio. Sen, am I Morning. audible po? Yes, yes, I can hear you. Sen, regarding lang kay Senator Bato, Mm-mm. almost 1 month na siyang hindi nagpapakita sa Senate and then wala rin po siyang abiso and dapat magde-defend din siya ng budget. May Yes. rules po ba ang Senate na no work, no pay just like the ordinary worker? Sa pagkaalam ko, walang ganyan na setup sa mga senators. Sa pagkaalam ko, walang ganyan na setup. Ang proper procedure is to send the committee a letter kung bakit ka hindi makaka-attend. A formal letter, no? So magpapadala ng formal letter kung bakit ka hindi makaka-attend. Papadala rin of course si SP ng formal letter kung bakit hindi makaka-attend. Importante itong mga formal letters kasi this will be the official reason kung bakit hindi nakapunta yung senador. No, but in the case of yung nangyari last time kay Senator Bato, I was just informed by the staff na hindi nga siya makaka-attend. No? So nakiusap siya kung pwede ako na lang mag-defend ng budget. Mhm. Sen, kapag wala po bang abiso ang isang senador or walang ipinadalang formal letter, dapat na isuspend o dapat mag-craft ng rules for continued absence sa mga miyembro po ng hindi lang senador, kongreso po? Um, Siguro maganda mapag-usapan ito in a caucus kung ano ba yung mga contingency. Like for example, kagaya the case nga ni Senator Bato na siya ang vice chair defending a particular agency in Department of National Defense. Um, at that time, kasi inupuan ko lahat ng mga agency. So, kabisado ko yung mga budget nila at pinag-aralan ko rin. So, but baka may mga cases na hindi ganun yung pangyayari. So, ano yung mga contingency measures? So, mas maganda pag-usapan yan sa caucus because I don't believe na may ganitong, sa pagkaalam ko, may ganitong issue na nangyari in the past. Sen, just to clarify, bali sa ngayon wala pang umiiral na patakaran o rules ang Senado regarding sa no work, no pay sa mga senador, no? Sa pagkaalam ko, wala ah. Sa pagkaalam ko, wala. Mm-mm. Since sa mga senador, alam ba ito nag-apply and how about sa mga Senate employees kapag umabsent sila automatically walang sahod, tama po? Ay, tama yon, tama yon, no? So may mga, depende kung anong category mo, but sa mga daily wage earners, no work, no pay talaga yung kanilang arrangement. No, so I think uh, pag sa mga mambabatas, iba yung application, no? So sa pagkaalam ko, walang ganun na application kasi in-expect nga na kung hindi ka papasok, 'di ba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter, ba may sakit ka, like for example si Senator Camille Villar, nanganak siya, cesarean pa. So obviously matagal-tagal yung kanyang recovery. So may mga ganyan na cases. But I'm not very sure kung may letter na pinadala kay SP Soto, no? You should dapat siya yung matanong natin. Sen, last question on my end. As a Committee on Finance Chairman, Sen, ano pong comment niyo doon sa controversial na sa sinabi po ng DTI official na kasya raw po yung 500 pesos na budget for Noche Buena? Is this unrealistic and insensitive po ba amid high food prices and persistent economic strain po? Well, definitely hindi kasya yan dahil kung we're talking about family of five, tapos divide mo five, di 100 pesos per person. Ang Noche Buena typically, di ba, alam naman natin that celebration. So tingin ko parang hindi realistic
ko yung 500 peso for a family of five. Typically nga, ang Noche Buena pa, mas malaki pa. So, hindi realistic yan yung 500 pesos. So, but ang Noche Buena rin kasi, on the other side naman, iba-ibang tao, iba-ibang paraan nagse-celebrate ng Noche Buena. May iba, siguro mas simple, may iba, mas magarbo. No? Pero kung igagawin mo yung pinaka-basic lang, no? 500 divided by 5 persons, that's 100. Um, Tapos ang Noche Buena concept natin ay 'di ba celebration. Tingin ko baka hindi kakayanin yan 500 pesos. Sen, habol ko lang, paano kaya nag-come up yung DTI sa ganong presyo? And also parang may backlash na din na parang insulto siya sa mga Pilipino kasi minsan lang naman i-celebrate yung Christmas, and then may ganong 500 pesos lang na nakasya na raw yung budget for Noche Buena. Paano kaya sila nag-come up? Kasi What is the reason behind, Sen? kung iisipin mo, kung 100 pesos, ito simple lang, iniisip ko rin kung kung 100 pesos per person, 'di ba ngayon ang budget meal ng Jollibee or McDonald's or other burger chains na sa around 45 pesos na to 50 pesos 'di ba? So, but that's fast food. No? Hindi naman natin kino-consider Noche Buena fast food no? So, kaya kung bibili sila ng mga let's say mga meat products, no? Baka, baboy, sigurado mas mahal 'yun sa 100 pesos per person. So, I think Um, although Noche Buena, again, no, Noche Buena kasi kanya-kanyang style kung paano ka mag-celebrate. But I think a normal family, mahirapang 500 peso bumili ng pang Noche Buena. Yan ang aking personal na analysis. Yun lang po sa part ko, Sen. Thank you po. Ate Mean or Sir, Vera? good morning, sir. Susugan ko lang yung kay JC. Anong masasabi niyo dun sa mga government officials na nagsasabing kasya, imbes na gumawa ng solusyon para dun sa mga kababayan natin na nahihirapan na sa presyo ng mataas na bilihin, sir? In fairness naman sa administration, mababa ang inflation natin. If you notice for the last few quarters, hindi tayo nagbe-breach ng 2%. No? Nasa around, ano lang, between 1.4 to maybe 1.7. So, at kung makikita natin yung components, bumaba ang presyo ng bigas sa presyo ng pagkain. So, in fairness naman sa administration, napababa nila yung inflation. Ito yung pagtaas ng presyo. Hindi lang ang importante ngayon, consistently mababa. Kasi kung tumaas ang presyo ng pagkain, talagang isa yan sa mga magiging hinaing ng tao. So ano yan, importante yung para sa akin, yung sustainability ng pagbaba ng presyo. Sir, yung kahapon, sir, may nangyari ulit na malakihang rally. Yung mga kababayan po natin ay naghihintay dun sa talagang pagpapanagot dito sa mga sangkot sa flood control projects. Ang sabi po ng administrasyon, by December, may mga kasuhan na. Ano lang po yung take nyo dito sa yung kababayan natin na inip na? May nakasuhan pero yung tinatawag na vague fish, wala pa rin. Well, kahapon pinapanood ko yung mga nagsalita, yung para sa akin, yung pinaka nag-resonate yung speech ni Catriona Gray. No, marami nagsalita but nakita ko kasi siya hindi naman politiko, hindi naman yung aktivista. Siya ordinary na mamamayan ng ating bansa pero malaman yung sinabi niya na pagod na siya o pagod na tayo sa corruption na nangyayari. Yung iba ay nawawalan na ng pag-asa na ang pagbabago pwede mangyari. Kaya sinabi niya rin na kailangan may managot. At yun ang bottom line eh. Kailangan may managot. Kailangan talagang may makulong. At importante na mabilis rin yung pagkilos. At yun rin ang iniantay ng lahat eh. Alam ko mayroon ng mga nakulong na mga DPWH officials. Marami na rin nakulong na mga iba't ibang DPWH employees. Pero hindi, para sa akin, hindi sapat yun eh. Hindi tayo kontento doon dahil yung mga yun ay mga rank and file lang. Ang importante yung malalaking
yung mga big fish, yung mga malalaking personalidad kasi sila yung gumalaw para malagyan ng budget at sila rin yung mga kausap ng contractors. So, importante talaga babalik lang ang kumpiyansa ng taong bayan kung may makukulong na malaking personalidad. Pero kung ganun lang mga rank and file, alam naman natin na itong mga ito ay sinusundan lang yung kanilang mga boss. Mm. So sabi niyo si Catriona Gray. So dun sa under kasi ng budget, ano yung assurance? Sabi ni Congressman Liviste, may statement siya nung mga nakaraan na meron pa ring budget insertion under ng DPWH. Ano yung assurance na hindi na maulit itong mga anomalya sa flood control? Ako magagaranti ko sa inyo na yung mga infrastructure projects sa loob ng 2026 budget, hindi na magiging ghost project yan. At hindi na rin magiging substandard. At hindi na rin nila kakatayin yan, meaning babawasan yung presyo. Kasi unang-una, lahat sila meron ng station number. Lahat sila meron ng ilang kilometro ang haba. At madali na, kahit na yung mga engineers, masusukat na kaagad doon pa lang sa GAA kung tama ba yung presyo o hindi. No? At on top of that, minandato pa namin yung DPWH na magbawas pa ng presyo. Dahil nga may mga nakita tayo na pwede pang bawasan yung presyo. So maglalagay kami ng special provision para imandato ang DPWH, bawasan pa yung presyo ng mga infrastructure. So in short, I can assure the public na hindi na mauulit yung mga ghost project kasi meron ng mga technical description yan. Even yung mga kung nasundan nyo doon sa budget debates, even yung national irrigation, even yung farm to market roads na dati puro lump sum, ngayon meron ng technical descriptions. So papayagan pa rin sir yung insertions sa budget, lalo na kapag nag-BICAM na kayo? Bawal, hindi na namin papayagan yan. At hindi na tayo papayag yung tawag nga ni Senator Ping, yung alien na mga projects. Gusto natin yung ano lang, yung disagreeing provisions. Sir, yun lang po. Sir, pina-follow niyo po si Catriona Gray. Well, nakita ko yung kanyang speech kasi pagbukas ko ng social media ngayon at balita kahapon, siya yung pinapalabas ng mga media. So, pinanood ko yung speech niya. But pinanood ko rin yung iba. But kasi siya hindi politiko. Unlike the others, mga political personalities. Siya wala naman siya makukuha. Hindi naman siya kakandidato. Tingin ko, hindi naman kakandidato. Yung iba kasi, mga political figures yun. So, para sa akin, nag-resonate dahil ano na siya ordinary taxpayer na nasasaktan dahil laki-laki ng binabayad. Ang mga self-employed, binabayaran nila ang laki, almost 30 to 40%. So, biro mo, 30 to 40% kakaltasin sa'yo tapos pupunta lang sa mga korupsyon. Sir, yun lang po. Salamat po. Hi sir, good morning. This is RG, ako na yung next po. First question sir, kasi I think this is one of the rare times na magkakaroon ng BICAM that is open. Probably the first time it will be completely open to the public. So can you walk us through the process? Ano ang expected nyong magiging proseso in an open BICAM? Well, mayroon akong ground rules na pinag-usapan namin ng aking counterpart si Congresswoman Swansing. Yung mga ground rules natin, like number one, yun na nga, walang alien na mga programs or projects tulad ng AKAP or other things. At pangalawa, let's limit it to the disagreeing provisions. So yun yung dalawang ground rules na binigay ko sa kanya. Of course, ito ay pinag-uusapan rin, no? That's from the Senate, but of course sa House iba rin yung kanilang pananaw diyan, no? So uh, and we also talked about yung mga disagreeing provisions na mahalaga para sa ating bansa, no? So yun yung mga napag-usapan na namin. But since tuloy-tuloy pa, since first time nga ito mangyayari, we have yet to sit down formally kung ano yung magiging takbo nitong Bicameral Conference Committee. They also propose, actually ito from the House side, they propose to have rules. So ibig sabihin merong rules na i-approvean kung how the members will how the members will act
during the bicameral conference committee hearing. So ano ba yung mga do's and don'ts? So yun naman ang proposal nila. Kasi sir, usually in the past, kapag napapag-usapan yung open BICAM, ang sinasabi is baka maging too technical or masyadong maging Totoo masalimuot, yan. wala nang matapos. Ang tagal ng BICAM pagka inopen natin lahat dahil nga syempre may mga politikong who will take advantage of the presence of media. Tama ka So rin dyan. how do you propose to get things done given yung ganung klaseng sitwasyon na kailangan on one hand there's a call for transparency, but on the other hand you still need to be efficient and get it done within the timeline that you have, because you already mentioned a pretty tight timeline. Ta- Tama ka dyan, Mm-mm. RG. That's really a very good point na the bike can become unwieldy. Mhm. Kasi lahat naman ng legislator may kanya-kanyang advocacy, 'di ba? Kung hindi mo napagbigyan, sasabihin nila, importante to, pasok natin. Or kung hindi napagbigyan during the committee hearing, during the plenary debates, i-voice out nila yan sa BICAM. Nangyari na yan in the past, in the BICAMs na na-attend ko. May mga last minute na vino-voice out. Gusto nila mapasok sa budget. And imagine if you have kami, kung 12 members kami, sila 12 members, that's 24 people. Kanya-kanyang Yes. advocacy, kanya-kanyang gusto ipasok sa BICAM. May mga iba gusto rin itanggal. No? Sasabihin Yes. nila hindi tama yan. It can become unwieldy talaga, no? And walang katapusan pag ganyan. So I would suggest um dahil naka-upload naman na ito sa website, no? Ang mangyayari dito, uploaded na yung committee report ng Senate, uploaded na rin yung third reading version, upload na rin ng GAB. So titignan na i-compare namin ngayon yung GAB at yung Senate third reading version. At kung ano yung mga differences doon, yun na lang ang pag-uusapan. I would propose na ganun na lang, na wala na tayong pag-uusapan outside of those. Kung hindi, talaga magiging unwieldy eh. Sir, so yung binanggit po ninyo is going to be effective, so hopefully, in preventing insertions. Pero dun po tayo dun sa contentious provisions. Meron na ba kayong idea? Of course, wala pa kayo sa third Wala pa. reading, at wala pa Yeah. tayo sa period of amendments. But looking at your general impression of the GAB versus what is going to be the emerging draft of the Senate, and of course by now nakapag-submit na sa inyo yung mga kasamahan nyo kung ano yung gusto nilang amendments, and you're Yeah. already in the process of filtering or kung ano yung makakapasok sa final cut ng Senate version. Yeah. So Yeah. ano yung mga nakikita ninyo this early that will be very contentious during the BICAM? And if you can give us a ballpark figure, how many provisions are going to be contentious and how much money is going to be involved? Well, kung masusundan natin yung plenary debates, because Mm-mm. I was there in the plenary debates from start to end for 11 days, may mga nakita kong ang mga senators natin um, feel strongly about. And this is also nakita ko sa version ng House. No? For example, I'll give you a very good example. Ibang mga senators nabanggit yung nangyaring typhoons, no? Yung Mhm. Uwan, Tinyo, tsaka earthquake. So they're very concerned yung rehabilitation and restoration efforts nitong mga areas na ito moving forward. Because admittedly, in the budget, for DPWH, it's the normal budget lang for these areas. So may mga senators tayo na ang gusto madagdagan yung mga areas na yon for obvious reasons, no? Kasi rehabilitation efforts. So ang rehabilitation lang ngayon will be tapped from the NDRRMC fund, no? So gusto nila sana madagdagan pa para matulungan natin yung mga areas. That's number one. In the same vein, konektado yan sa doon sa mga social services, sa mga narinig ko ibang mga senators natin gustong dagdagan yung medical assistance and mga temporary employment services kasi nga of the bagyo. For obvious reason rin, may bagyo doon. So mas yung mga kababayan natin doon mas kakailanganin more help. No? So ito yung namang napakinggan kong mga um, mga comments during the budget debates.
more or less pareho yan sa House. More or less. Kasi ang House local eh. So very Mhm. parochial yung kanilang mga recommendations eh. So yung mga areas na tinamaan, yun din yung kanilang recommendation. So yun naman ang pinag-aaralan namin ngayon. It's very difficult because very tight nga yung fiscal space. So we're trying Mhm. to see how we can accommodate those areas in the 2026 budget other than the MDR-MC fund. Sir, ako this early nakikita kong major difference between the two versions will be yung doon sa OVP budget because the Senate committee report and presumably second reading and third reading sustained yung net version Yes. ng Pero OVP maliit lang budget. yun, RG. In the overall scheme of things, that's only 130. No? Yeah, but you know 130 naman, some. I mean, public knowledge naman how the House, or at least the former leadership of the House, feels about the Vice President. Yeah. But the NEP was approved at that level. No? So, ibig sabihin, Mhm. approved ng even the executive agreed to the 900 million level. No? So, I think in the overall scheme of things, that's maliit lang. No? Okay. Sir, are you going to take over the defense budgets moving forward dahil nga itong naging absence ni Senator De La Rosa? Well, wala ko kasing RG nakuhang official letter from Senator Bato. So I don't know yung plano niya. I don't know kung ano ang plano niya in the next few months. So I'm not sure kung ano yung how will we move forward with this. But ako we're coordinating with the staff kung ano yung kanyang but kung ano lang binigay na information sa amin, yun lang ang ginagamit namin. Sir, my last point. You also defended yung education budget and you have been proudly saying that in your watch napalaki uli yung budget ng education sector. Do you think that the education sector supports yung K-12 to the extent that you can na ma-achieve yung talagang original intentions ng K to 12? Kasi parang lumalabas ngayon na K to 12, of course, it has its own critics, pero parang it's more geared to tech voc. Where do you stand on this? Well, RG, we did, when I was the chairman of the Basic Education Committee, nag-focus group kami about K to 12. And tatlo yung key findings namin. Number one, almost 99% of the world is K to 12. The last one here in Southeast Asia is 2019. Myanmar nag-shift siya to K to 12. Even Myanmar na military junta nag K to 12 na. No? So in other words, the global standard now is K to 12. Then pangalawa, itong ang DepEd rectified many of the gaps in the senior high school program. Number one nga yung congestion ng curriculum. And then number two, yung certification ng mga bata sa TechVoc. No, so yung na-rectify na rin yan. At pangatlo, isa sa mga na-rectify pero hindi pa fully rectified ay yung mga doubling general education subjects sa senior high school and sa college. Kaya yung proposal ko nga na bawasan yung college from 4 years to 3 years para ma-cure o ma-solve yung issue of redundancy in senior high school and college. And nakausap namin ang LaSalle, UMac, other higher education institution and sila sabi nila dapat talaga kaya at dapat talaga bawasan na to 3 years kasi nauulit lang yung ibang general education subjects. Okay, thank you very much po. I think the next person to ask questions would be si Rafi Ayeng. Hi, sir. Good morning po. Sir, with all the foreseen challenges on the budget BICAM hearing, are we assuring na makakarating sa palasyo yung 2026 GAA bago matapos ang taon? Well, very very tight to be honest about it kasi like pag titignan mo nga yung bicameral na mention ko 3 days lang yung binigay namin sa sarili namin so we have to really work fast and find a common ground and then ang target namin to sign is December 29 no ito na yung budget signing so in other words kailangan ma-ratify namin yung budget by December 17 before we go on
yung holiday break. 17 is actually the last day of session. No? So, very tight talaga. Very tight. Kaya Pero nga, pumayag yung mga senador na pumasok na bukas kahit na holiday para hindi tayo maano. Kasi we have two holidays this week eh. Sorry, this week and next week. No? So, and tinamaan yung session days. opo. So on track naman, sir. So far on track. No? Yes, sir. On another topic po, Ambassador James Romualdez said some US and Ano yun? Na putol? Wala yata si Rafi, JV. Hold on lang po. Tawagan ko lang. Melda, si Daniel muna siguro. Eh, I think. Daniel, Ako na ba? ikaw na ka na. Yeah. Hi, sir. Morning, sir. Yes, Daniel. Sir, ano po, tanong ko lang po yung sa budget ng DPWH. Hindi na ba siya magiging debate masyado sa BICAM and babawasan pa ba yun, sir, knowing na di ba binawasan ng ano Oo sa nga. control? Actually, Pero may may babawasan pa. well, may complication na finlag sa amin ng DPWH na pinag-aaralan namin ngayon kasi binawasan natin, di ba? Pero binawasan namin yung materyales na dama yung ibang components like labor and equipment. No, kasi nung pagbawas natin, straight line sa budget eh. No? Hindi na hiniwalay kasi hindi naman namin kaya hiwalayin lahat ng labor, lahat ng equipment, lahat ng indirect cost. Imposible naman 'yun eh, no? Hihimayin ng Senado dahil more than what 18,000 projects 'yan. So may complication lang na nakikita yung PWH diyan kasi baka hindi naman ma-implement yung project. So ba't pinag-aaralan muna namin 'yan and see kung tama ba yung kanilang argument. Pero sir, yung mga red flag na nakita nyo, Ay, sir, yun, for wala na yun. example, Tinanggal na wala. natin yun. Okay. Malinis na yan. In fact, even yung mga civil society organization sabi na wala nang doble, wala nang repeat. Kasi even yung repeat, remember, 2023, nagawa na yung project, 2026, nandiyan pa. So yun, tinanggal na natin yan. No? Sir, last na lang, yung sa OVP budget, sir, alam ko, sir, parang medyo magkaiba yung sa Senate tsaka sa House version. So, paano po ito ayusin sa BICAM, sir? Para sa akin naman, sabi ko nga kanina, in the overall scheme of things, maliit lang naman idadagdag. I think 130 million, if I'm not mistaken. And then, ibabalik lang sa dating level niya na inapprove naman ng NEP or ng DBM, which is 900 million level. No? So, binabalik lang naman natin kung saan inapprovean ng DBM. Okay. Sir, yun lang. Sir, sa Friday, Oo guess nga, ko. nakuha ko yung text mo. Sabi ko kay JV, ayusin lang yung schedule. Thank you, sir. Rafi, are you back? yes, I'm back. Sorry, All right, no problem. Senator. Thank you. Sir, Ambassador Babes Romualdez said some U.S. investors already aired concerns on the issue of corruption, while Trade Secretary Chris Roque, being the chairperson of the Board of Investments, said that foreign direct investments targets remains on track this year at pinagsisikapang maabot at malampasan. Sir, do you think makakahabol pa po ba since December na? Well, ang uh, isang magandang nangyari sa atin, tsaka inaano ko lang pinupull out ko lang dito yung article. Yung S&P retained our investment grade rating, which is very good despite all of this issue on corruption. So na-maintain nila and positive outlook. So ibig sabihin, tinitignan nila yung fundamentals ng ating ekonomiya, inflation, deficit, ang ating reserves. Nakikita nila stable yung ating macroeconomic at tinitignan nilang positive dahil meron namang gumagalaw na investigations na nangyayari. So yung institution natin gumagana in other words. So yan ang importante na ang tingin ng mga credit rating agencies sa atin ay stable pa rin at investment grade level pa rin. Sana nga mas tumaas pa yan eh. Kung wala lang tong flood control, sigurado ako mas mataas pa. But nandyan na yan. So na-maintain lang natin. So having said that, challenge pa rin itong nangyayari na flood control issue. But with this latest credit rating uh,
itong latest credit rating natin, ako optimistic ako na maganda pa rin ang magiging pagtingin sa atin ng mga investors in 2026. Maganda yan, signals yan eh. So ako optimistic ako na maganda pa rin. Pero wag rin tayo magiging kampante dahil um, pag mabagal pa rin ang infrastructure spending ng ating bansa, babagal talaga yung ekonomiya natin. So dapat ma-maintain natin yung infrastructure spending natin. Malaki kasing bahagi ng ating ekonomiya construction eh, both government and private. Kaya kung bumagal ang gobyerno, babagal ang ating ekonomiya. Okay po, last na lang, sir. Meron pong balak, nag-announce si US President Donald Trump na about dun sa immigration ng mga third world countries. We belong to that. Although sinabi naman ni Ambassador Romualdez na wala pa naman tayo sa Yeah. lista. What's your thoughts on this, sir? Well, hindi naman natin lalahatin, no? Pero ang mga kababayan natin, very compliant yan pagdating sa papeles. Pag pumupunta ako ng Amerika, nakikipag-meeting ako sa mga association doon. Siyempre may mangilan-ngilan na pasaway, no? But generally, ang mga Pinoy sa Amerika, compliant yan sa mga papeles. Konti lang naman yung mga nagti-TNT o walang papeles. So ako, kampante ako na minimal lang yung effect sa atin ng kanyang pronouncement. Thank you, Sen. Amor, hello. Hello po. Hi, sir. Amor po of Newswatch. Sir, balikan ko lang po yung BICAM. Na-mention nyo nga po yung 3 days na schedule ng BICAM. Sir, paano po yun? Gaano kaya kahaba yung magiging BICAM everyday considering na very technical nga po siya? In the past, I think parang I'm not sure, sir, kung gaano katagal yung mula mula opening hanggang closing ng BICAM. But as I Typically, 1 recall, week yan parang, eh. Mga yes, 1 week. sir. Mga 1 week. So, ito 3 days lang binibigay namin sa aming sarili. Kaya ako, as soon as ma-approve yung third reading ng Senate, pag-aaralan na namin kaagad yung differences. No? At dyan namin titignan kung bakit. Ang importante dyan, malaman ng taong bayan yung justification. Eh. Kasi ang nangyayari in the past, paglabas ng GAA, no, approve na ng BICAM, ang tao hindi alam bakit pagtaas ito, bakit bumaba to, bakit nangyari to. So yun ang gusto kong matanggal sa BICAM. Gusto natin ma-explain sa taong bayan kung ano yung justification ng changes in the Senate report and the House report. Gusto natin makita at ma-explain sa taong bayan bakit nagkaganon yung budget na inallocate. So yun ang mahalaga para parang hindi pa bulag at hindi naiintindihan ng taong bayan. So, sir, paano po maglalabas po kayo ng parang matrix ng differences? Yes. Like for example lang, ito ano po yung mga malalaking differences namin? Like for example, sa classrooms, no? Dinagdag nila I think mga 20 billion. Kami nagdagdag kami ng additional 10 billion. So, sasabihin nila na hindi, wag na kayo magdagdag dahil yung utilization rate mababa. So, i-justify namin hindi dahil meron ng counterparting program with the LGU. So, yan ang lalabas. Kung ano man yung ma-agree namin doon, kung a-adapt nila yung Senate o adapt namin sa kanila, makikita ngayon yung dahilan. Para sa akin, ang pinakamahalagang dahilan, yung justification kung bakit naging ganun yung amounts. So, sir, kasi last time nagbiro si Senator Ping na parang wala pang BICAM, may bakbaka na. So, Totoo yan. ang na-mention nyo kanina na contentious provision, among the most contentious provisions for you ay yung disaster response. Isa pa yun. Aside from this, sir, wala na po bang ibang parang pwedeng maging cause nung ganong bakbakan? I think yan yung para sa akin yan ang isa sa pinakamalaki. I think education naman, health were common ano naman yan parang universal at for common good. Meron pang isang malaki diyan yung AFP modernization. Nagdagdag tayo ng 20 billion pero sa House walang dinagdag. So yan ang isa magiging contentious. Yung unprogram, isa pa pala yan. Sa Senate, tinanggal namin close to about 70 billion in unprogram. Wala na yung sagip. Sa House, meron pa yon, no? So yan, isa pa rin yan. No? So itong mga top of mind na contentious. Ang House na ang program is about 200, parang 240 something. Sa Senate is only 170
170 level. Pero dalawang items lang kami, foreign assisted at yung AFP modernization. But sir, sa pagdating sa BICAM, hindi nyo naman ina-expect na magkaka-clash pa yung House and Senate Uh, members. Pwede mangyari rin yan. No? Pwede mangyari. No? Kung they will insist, siyempre kami will insist, pwede mangyari yan. So we really need the support of our members. No? Kailangan may, una-una dapat may support ng mga members natin itong aprubahan nating budget. At from there, pag-uusapan na ng mga congressmen and senador. Sorry, sir. One of my few last questions. Sir, given that possibility, tapos 3 days lang, and then nabanggit nyo nga po yung very tight na timeline, December 16, dapat masign yung BICAM, December 29, masyado pong malapit, sir, sa end of the year. Wala bang fear, sir, na magkakaroon ng reenacted budget because of that very tight timeline? Ako meron din akong fear. Kasi nga, if you look at the timeline, ang ratification December 17. So ibig sabihin mag-overtime sila para ma-enroll yung copy, no? If you look at the signing in Malacanang, um, December 29, no? So that's 2 days before the New Year's, no? So medyo tight siya, medyo tight. So everyone should really work overtime. Actually, even kahapon nagtrabaho kami para matapos yun. And then today magtatrabaho rin kami para matapos. Sorry, sir, yung reenacted budget, possible siya? May ganong possibility? With our schedule right now, wala. No? With our schedule right now, wala. Hopefully But, wala namang ma-accident, wala so hopefully wala namang magiging natural calamities. But for our schedule, wala. Kaya nga if bukas kahit na Pasay Day, holiday, papasok tayo sa session para mahabol lang yung walang session today. In fact, naghahanap si SP Soto ng sana sa PICC sana kami today magse-session. But mahirap kasi mga records na sa Senate. So we decided na tomorrow na lang kahit na holiday. ako. Kumbaga, sir, yung mga fears of having a reenacted budget ay nagawa naman ng paraan so far with the time. Yes, so far. Oo, so far. And sir, last question na po on my end. Sir, balikan ko lang yung kay Senator Bato. How do you feel, sir, about his absence? Kasi 3 weeks na po halos yung kanyang pagkawala sa Senate, and as nabanggit na nga po earlier, kayo po yung kailangan mag-defend ng budget, ng defense on top of all your other tasks. How do you feel about it? Are you bothered or concerned? Well, sana magpadala na lang sa amin ng official letter kasi right now um, hindi namin alam yung totoong dahilan, no? Bakit wala siya. Even si SP Soto, being the leader of the chamber, hindi rin niya alam kung anong dahilan. So ang pinakamaganda magpadala siya ng official letter to the chairman of the Finance Committee and also to the Senate President para malaman natin kung may sakit ba siya or may pinagdadaanan ba siya. So we need to know officially. So And you also, share. kailan siya papasok kasi nga may mga other than the Finance Committee, may mga alam ko may mga committees rin siya na ibang hawak. So that should also be looked at rin. So you share po yung nabanggit ni Senate President Tito Soto na hindi okay yun, yung ganong may senator supposedly assigned to defend the budget and then mawawala siya. I think ang proper procedure will be send an official letter para alam natin everyone is in the loop. Alright po, thank you, sir. Okay, wala na pong habol. We're good. Sir, sorry, Mean. Habol lang, sir. 2 questions. Sir, yung BICAM na 3 days, okay na dito yung house? So far, okay, pinadala namin, kaya sabi ko tentative, pinadala namin to sa kanila for comments. Wala pa naman kami naririnig na negative comments. So we can say na agreed House and Senate for 3 days na BICAM? So far. Okay. Sir, yung kay Sen Bato, paano po sinabi sa inyo na kayo yung mag-take over? Hindi man lang niya kayo tinex? Talagang yung staff ang nagsabi sa inyo, sir? Yung staff nagsabi sa staff ko
kaming dalawa wala kaming direct communication. So, staff to staff. Okay, that's all for me, sir. Thank you. Sir, paabo lang. Marlon. Yes, Marlon. Sir, are you planning to do yung una niyo pong sinabi na after sa BICAM, lahat ilalabas na din kung sino yung mga proponent ng mga changes, lalo na yung mga big items sa GAB? Well, actually, kaya if you notice yung aming session tomorrow, 1 o'clock, kasi the senators agreed that their amendments ipropose nila on the floor. No? So, tomorrow, mga senators natin, uumpisahan ni si SP Soto, they'll propose their amendments on the floor. So, makikita na natin ngayon kung ano yung mga proposals nila on the floor. Hindi yan nangyari in the past, no? Puro summaries lang. But tomorrow, makikita natin kung ano-ano yung mga proposals sa mga senators natin as their amendments. Sir, pero dun sa ipapublish nyo na final draft nung GAB na maaproban ng Senate, ilalagay niyo, sir? Kung sino or itemize per senator yung mga lahat ng amendments at saka Well, tomorrow kasi Marlon, pag na-present na nila, malalaman na natin kung ano yun eh, kung sino-sino. Let's say, Senator Soto will propose ganitong amendments. Kung nakapasok siya sa committee, sa third reading version, galing sa kanya yung amendments. And will that procedure also be done pagdating sa BICAM? Well, sa BICAM naman, since ililimit na namin sa disagreeing provision, makikita na lang natin yung amounts. So, hindi na kagaya ng AKAP, diba? Remember, yung AKAP, malaki yun eh. Parang, kano ba yun? 30 plus billion? 30, parang 35 billion. Oo, mga 35 billion yun. So, wala nang ganun. No? Yung alien alien na uh, programs. Sir, yung live stream, sir, yung pag-live stream din ng BICAM, nag-agree na dyan yung House counterparts nyo. Yes, nag-agree rin sila doon. Hindi lang yan, sir, photo ops o video ops. Talagang live na parang katulad Yes. ng budget deliberations ng Senate. Tama, tama. So, parang ano na, parang normal committee na siya, no? Parang normal committee na naka-live stream. Sir, last na lang. Sir, dun sa kay Catriona Gray, dun lang sa message niya kayo na interest? Meron pa bang iba siyang yun lang naman yung ginawa niya kahapon. It's a 5-minute, tinignan ko nga, it's a 5-minute speech. No? So, but yun na nga, ang context doon, kasi iba mga nakikita ko, mga politiko. So, parang she's representing the ordinary taxpayer. Kaya nga, sir. Sir, sa message lang, hindi dun sa messenger. Sa atin dalawa na lang yun. Thank you, sir. Thank you. Sir, Sen, yan sorry po yung pa, lang, ere. Sen. Hala ka, sir. Yan po yung ere, sir. Si Sa Catriona. atin dalawa, wala na. Wala, hindi nakalive, hindi nakalive, sir. Napainom ng tubig. Sen, sorry pahabol lang. Si JC Pulit to. Sen, may schedule na kayo ng caucus po ulit ng mga senador? Wala pa officially, dapat meron today pero na-cancel today eh. So wala pang officially. Dapat alam ko today meron pero na-cancel. Thank you, Sen. Sir, Okay. sorry, yun na lang talaga. Sir, dun sa mga budget documents, walang nabasa dun sa nangyari. Wala naman. Hindi naman na-affect yung LBRMO office kasi nandoon lahat. Then yung nucleus ng budget process and deliberations and documents natin eh. So wala naman. Kahapon kasama ko sila, wala naman. Hindi naman na-apekto. Tsaka halos lahat ng kanilang documents is also in the cloud. So kahit na mabasa, they can still function.